Good morning, future clients! So ayun na nga, it's Sunday today pero napa-quick drive kami dito sa Naik, Cavite kasi naintriga ako sa isang magandang housing development dito. Syempre, I will check this out para sa inyo and syempre gusto ko ring makita in person and makita yung mga house features and yung development, no? So ang starting landmark ng video natin na to is McDonald's Naik or dun mismo sa bayan ng Naik. And 5 minutes drive lang, nasa site na tayo, kaya very accessible siya, malapit sa bayan. And as you can see, very progressive din ang Naik, Cavite. Nakita nyo naman sa mga dinaan natin kanina, ang daming establishments, may mga bank, may mga food chain, may mga pharmacies, so kompleto. And now, tinatahak naman natin tong Governor's Drive. It's the main highway ng Naik going to Ternate, Cavite. Hanggang sa dulo, hanggang Batangas na to. So, main highway siya, kaya maluwag, no? Nakikita nyo. So ito na, from Governor's Drive, kakanan tayo dito ngayon sa isang barangay road na mag-lead sa atin papunta doon sa pupuntahan natin na site development. Ano kayang project to? Talagang sama-sama tayong ma-surprise. So, in a while, nandun na tayo. So, here we are approaching on our destination. Napakaganda naman ng kanilang signature entrance gate. So, nandito tayo sa Leora Homes Naik. Okay? Another project of My City Homes, the developer. Sila din ang developer ng Sabela, tapos yung Kaya General Trias, Il Giardino, no? So, ito ay developer dito sa May Cavite. So, first time ko dito sa Leora Homes Naik as a licensed real estate salesperson. Hindi ko pa napuntahan to. Talagang first time ko. Kaya, this vlog will be very, this home tour, no, home vlog will be very genuine, no? Hindi lang house tour ang gagawin ko dahil since first time ko makapunta, I will give honest review about Leora Homes Naik model house, no? Yung ating turnover. So as you can see, pre-selling ang project na ito, no? And meron na agad sila na model house and dressed up, no, unit and yung turnover din. So as you can see, we have 4 units here, no, dalawang end unit, no, and dalawang inner. So ang papasukin natin ngayon ay yung model house nila na inner unit and yung model house din na yung unit din na actual turnover. So ipapakita natin yung may mga gamit na at yung talagang actual turnover. So the lot area ng Leora Homes Naik ay 50 square meters. Kaya as you can see, lahat ng units ay merong carport. Okay? Merong talagang designated na parking ng sasakyan. Kaya hindi mag-aaway-away yung mga neighbors, no, kung dito kayo kukuha. And the floor area is 44 square meter. So, ang pagkakaalam ko ay complete turnover to. But then again, let's see, no? So, pasukin muna natin itong model house before yung actual turnover. Kasi syempre, wala naman tayong makikita doon na mga, wala tayong makikitang mga ideas, no? So, dito muna tayo sa model house. Okay? So, makikita nyo na ito na yung parking. So, finish naman siya and may konting mga design na bato. And meron ding area na
for green, no? So, pero pagka na-turn over to, syempre both sides lalagyan ng ng homeowner ng fence, yung mga bawat unit. And syempre, lalagyan din ng ng gate, no? So, depende sa inyo, no, as a homeowner. But then again, meron pang area dito para makapaglagay ng mga halaman. So, ang alam ko kasi sa developer nito is meron silang mga environmental tawag dito, measures din, no, na dito sa mga development nila. Yon, kaya may mga designated talaga ng mga green area. Okay? Let's go inside. So pagpasok natin, so this is a 44 square meter floor area. So not that much, no? Hindi ganun kalaki. But then sa price naman nito ay hindi ka nalugi. So, under model house, may mga konting kaguluhan sa model house. So, ang suggested nila is, ito ang living area, no? So, we still have space here. So, pwedeng dito ang TV. And then, ito dito yung mga sofa. So, may bintana rin dito. So, most likely dito siya. And then, on this area naman is the dining, no? Wala itong, sa turnover, walang sink dito sa loob, no, ng bahay. Kasi ang alam ko sa mga development nitong na dating mga development nitong developer ng Leora is nasa labas, no? So ang idea is dito yung dining area. Okay? So ang toilet and bath naman is nandito. Lapit. Okay. So, we have one toilet and bath on the ground floor. Hindi ko alam kung meron sa second floor kasi nga, first time ko dito. So, maluwag naman, no? Maluwag naman, complete turnover to. May lavatory, may bowl, and then this is the shower area. So, lahat ng mga fixtures naman ay kasama. So, we have a soap dish here, a shower, gripo, no? So, if ever in the future, or pag na-turn over sa inyo to, you can put here, may step naman na siya eh. You can put here the slide, tag ito, CR and tag glass partition. Okay? Yon, glass partition. So, para hindi nababasa yung area na yon. Okay? So, ang nakikita ko, ang nilagay lang nila sa model house is talagang hindi talaga super interior but then some furnishing, no? Para hindi rin kayo tawag dito? Hindi rin kayo yun pala, maganda ilaw. Ma-mislead, no? Na baka ito kasama. So, ayun nga, no? So, we go back kasi binuksan ko yung ilaw. Maganda. And open naman din ang mga ilaw. Okay, so let's check out the service area. Kasi ito na talaga yon. Okay, ang ganda ng door. This is a steel door. Yan, no? And yung nasa main door ay wood, no? So, sa labas, steel door. Okay? So, ito na yung service area. Sa model house, of course, merong to give you idea, meron itong polycarbonate roofing, no? But dun sa actual turnover ay wala. No? Ito na yung actual turnover dun sa kabilang unit, na inner din. So, ganito kalaki, as you can see, naka-semento siya. So, that would be, this is the wall na kung hanggang saan, no? Yung kanyang property line. And dito rin, no? This would be the property line, no? So, ito yung, kung ay talagang i-enclose talaga ito, no? I-enclose talaga to ng homeowner. And yun nga, para hindi masikip sa loob, nandito na yung sink. Yan. And pwede na itong i-convert into talagang working kitchen, no? Yung talagang main kitchen. And also, you can see here, meron ditong a valve, ba ang tawag dyan, wherein you can put connection para sa water. Para on this area ay may drain, so pwede dito yung laundry, no? Yung mga automatic washing machine kasi diretso na doon. So may nakalagay dito na rainwater hose bib,
no? Kasi ang pagkakaalam ko, si Leora, no, meron siyang rainwater collecting system, no, based on the master plan. Kasi nga we're doing they're adding environmental friendly features, no. So rainwater collecting system, tapos yun ang mag-feed sa bawat bahay para dun sa mga utility works like paghuhugas ng mga paglilinis, no, yung mga kagaya nito, hindi ito normally ay for utility use lang, no? Hindi kagaya ng nasa mga sink, no, na new main water line. So parang para makatipid ng water, yun ang pagkakaalam ko. Okay? So going back inside, so check naman natin ang second floor. So basically this is all the what's on the ground floor. The living, dining area, service area, and CR, no? So sa second floor naman, okay, itong hagdan is on the model unit ito. Tingnan, hindi ko alam kung let's check out the complete the turnover unit kung ganito na talaga ang design ng hagdan. Okay? So we have medyo ayan, sagadan ang pag-divide kasi talagang ganon kung 44 square meter, but for a 44 square meter unit, this is good na. So this would be the master's bedroom. Ayan. So, you can see na merong, what's this? Queen size bed? No, double bed. And we have here 2 windows. Alright? For lighting, no? Kasi para hindi ka na switch. Para pag-araw, you don't need to open the lights. So, you can save electricity, di ba? Ito na talaga maliwanag. Maliwanag na siya. Kasi dalawang malaking bintana. And you still have here an area that you can put your wardrobe. Okay? So, for the ceiling naman, I'm 5'8". So, hindi ko naman siya abot. Fairly na hindi naman mababa yung ceiling. Okay? So, let's check out nauna yung master's bedroom. The other room naman. Okay? So, ayun, single bed, as you can see. Single bed. And, working table, pwede, no? And this area, you can put, yun, may aircon dito, but, saan ilalagay ang cabinet? So, dito, pero hindi matatakpan. So, basically, pwede dito yung cabinet sa area na to, and then dito naman yung working area or study table. What's good naman, let's open the lights. What's good naman with this unit is, hindi sila madamot sa bintana. Kasi sa mga house, ang tinitingnan ko talaga sa any kind of townhouse, kasi syempre, pag townhouse, tight spaces talaga, kasi magkano lang naman din yung price. Pero, I see to it na well-ventilated, may natural lighting, so hindi naman sila madamot sa bintana. As you can see, malaki yung bintana. And safe naman din yung in-install nila, kasi for this kind of window, hindi mo na kailangan maglagay ng grills. Kasi steel window siya, hindi siya sliding. So, it's maganda yung design na kahit papano ay even though modern siya, no? But still, you can see na fit pa rin, no, yung steel window. Kasi normally ang steel window ay parang old-fashioned, pero nagawa nila na bagay dun sa modern type of unit. Okay? Yon. So, let's go back, let's go down, no? Maliwanag din. So, kung mapapansin mo sa ibang mga housing, walang bintana yung area na to. Kaya madilim yung hagdan. Lalo na kapag nagkakaroon na ng mga kwarto. But si Leora, merong bintana, kaya you don't need to put light sa hagdan, or you don't need to open it during daytime. Sa gabi na lang. Alright? So, thank you for not sitting. Let's discuss about the location. Okay? Lapit. Dito, sa magandang area.
So let's discuss about the location. Doon sa kuha ng video kanina, we started ano tag dito, yung takbo. Oh, what's happened? What's happening? We started yung pagtakbo from Jollibee or McDo, Naik. No, that's our starting point, our landmark. So, from there, it's just 5 to 6 minutes. Okay? The usual traffic, flow of traffic. So, sa Manila, if you will check this sa Google Map, you can see that it's around 1.5 hours talaga. So, truthfully speaking, pag ikaw ay commuter, no, yung nagkatrabaho ka sa Manila na nagko-commute ka every day, hindi siya parang kung ako, parang mababurnout ako sa pagbiyahe. Honestly speaking, to be honest, medyo malayo na talaga. Like kung nagkatrabaho ka pa sa mga Makati, mga Taguig, wherein makakailang transfer ka, or unless meron kayong shuttle. But then again, still ilang kilometers away, so malayo pa rin kung uwian, no? But, no, if ang iniisip mo is yung safety, yung non-congested environment for the family, no, Leora Homes Naik is really a good place para makapagsimula yung family, no? Wide roads, tapos ang ganda ng master plan niya, no? Secured, no? Nakikita mo na pre-selling pa lang siya, may guard na, we have the entrance gate na, and also they made sure na pagdating ng mga homeowners, naka-ready na yung mga utilities. We have water na and electricity here kahit wala pang mga move-in, kahit ginagawa pa lang yung mga units. So talagang pagpasok, you can establish talaga. Maganda to sa mga OFW kasi since you're not living talaga here, but nandito yung mga family mo, Leora Homes Naik is a decent place para magsimula ng family. Maganda yung master plan, maganda yung subdivision, and safe, no? Kahit nasa abroad ka, rest assured ka at may peace of mind ka na yung family mo is living on a good house, hindi nakabagna yung sasakyan mo kasi merong parking na designated. You can put a fence, a gate on the unit. And, ang Naik naman, Naik Cavite, or Cavite province is progressive. So, hindi sila malayo sa mga SM, hindi sila malayo sa mga establishments. Kung nakita nyo kanina sa daanan, from may McDo, may Jollibee, and may mga establishments, no? When it comes to traffic, of course, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na walang traffic dito kasi hindi ka maniniwala. Cavite is a progressive province. And Naik ay isang progresibo na rin na place, no? Kaya meron, no? And yung papunta, meron rin talaga. But, hindi naman kagaya sa Manila na parang round the clock na may traffic. Siyempre, pag mga peak hours, meron talaga. But then, we cannot avoid traffic because traffic is part or is a sign of progress. No? So marami kasing nakatira dito, maraming trabaho, establishments, maraming trabaho, maraming tao na bumibili ng sasakyan, no? So progressive ang life dito. Kaya kasama na 'yan, no? But then again, kung mag-start ng family, especially sa mga OFW natin ng mga clients, safe and napakagandang environment, napakagandang subdivision ng Leora Homes Naik. Okay? And para din sa mga working, no, and especially within Cavite area, Naik also is, though progressive, ay hindi pa ganun ka-congested. So, napaka-sariwa ng hangin, no? And maganda yung mga daanan, no? Itong area na to ng Cavite ay medyo meron ng urban planning. So, yung mga daan ay medyo malalaki na. And what's good is, meron ng upcoming na Bataan Interlink Bridge, no? So, kung halimbawa dito ka nakatira, no? And you want to go north, so pwede ka, or magsusubik ka
So, pwede ka nang dumaan sa Interlink Bridge. Parang 30 minutes lang ang papuntang Bataan. No? So, those are the things na maganda sa area nito. The house is good, no? Ample space para sa nagsisimulang pamilya. And also, decent naman siya. So, and value for money din, I can say. Kasi, given na yung surroundings, yung master plan is maganda. Hindi lang yung bahay, kundi yung master plan niya. So, for that, medyo mega chika na. Tingnan natin talaga yung yung actual turnover na unit sa kabila. Alright. So, tawid lang tayo, no? This is the same size of unit, inner unit, no? Kaya, pati yung mga bintana, same lang din kasi hindi naman ito corner, no? So, pasok tayo. So, this is the actual turnover, okay? So, hindi pa, semi-complete pala siya. Can we open the lights? Wala palang ilaw. So, semi-complete turnover pala siya. I thought it's complete. Anyhow, okay. So, we have, okay, kasamang screen. You can see the bintana. May screen na siya. So, what you see here is what's included. Yun na talaga. So, we have the windows, the same windows dun sa model house with screen, no? We have one coat paint, no? Wall paint. Ito naman yung sa ceiling niya, yan naman ay concrete slab. Ground floor na flooring ang walang tiles, no? No tiles. Okay, this is the turnover. Pero this is not a problem, no? Hindi siya actually sa ibang mga home seekers ay advantage. Bakit? Kasi yung iba, mga complete turnover, minsan ayaw nila yung tiles, 'di ba? But kaya ang gagawin nila, kahit may tiles na nakasama yung complete turnover na units, pinapatanggal nila yun, tapos pinapalitan nila nung gusto talaga nila na tiles. So for this, you have the freedom to decide kung anong tiles yung gusto mong ilagay dito. Pwede kang mag-granite, pwede kang, it's up to you, ceramic, no? Pwede kang mamili ng kulay. Okay, for the wall paint naman, since ito ay parang primer, no? Hindi pa ito yung final. But then again, pwede mong pagtiyagaan. Pero kung halimbawa ay meron ka ng gustong kulay ng interior, ready mo na to na lagyan ng talagang gusto mo talaga na pintura. Okay? Kasi puti naman yan. So for the toilet and bath, walang ilaw, pero same lang din sa kabila. Everything is included. Yeah? May tiles na, may lavatory, may bowl, and yung mga fixtures. No? Kung ano nakita naman dun sa kabila. Okay? So, meaning to say, pag turnover, we have, kasi this is the actual turnover. So, kung anong nandito, included. So, it means to say na ang screen door, kasama na yan. No? Correct me if I'm wrong. And also, the screen door din dito sa likod. Kasi yun ang meron no? Ito kasi yung actual na. So, kung i-assume ko, kasama na to. Okay? Alright, so, going outside, still the same. Doon tayo galing sa kabila kanina. Nandito yung sink. And then, ito na. No? End of the property line. Tapos property line na paghatian. So, syempre, open area to. So, it's up to you if you want to enclose. No? Enclose mo siya. O pwede mong, since slab pala to. Can you, yun. Nakikita mo na the area of the toilet and bath ay slab, concrete slab. So meaning to say, you have the option to add additional slab here, no, para magkaroon ng expansion yung second floor. Para magkaroon ng third bedroom sa taas. Nice. Hindi ito GI sheet, no. Ano talaga siya? Slab. Okay, makes sense. Yung hagdan naman is the same doon, no? So, ang ganda ng stairs, no? Tubular metal and then wood planks. Tapos yung pinaka-foundation niya is concrete and wood planks. Good. Okay? So, akyat tayo.
For the second floor, it's just an open space, no? So kayo ang bahalang magdi-divide dito ng rooms. But the ceiling is included, no? May mga ano na ng ilaw, socket, and mga electrical switch, no? And may mga socket na rin naman sa baba. Okay, so siguro gagayahin mo na lang kung ano yung pag-divide nila nung kabila. But then again, you can see na kasama yung mga screen. Okay? Additional na lang dito is yung tiles na lang or pwedeng vinyl kung nakikita mo sa kabila, yung kanina, vinyl yung ginamit nila. And drywall partition for 2 bedrooms. So nakikita natin na meron ng nakaabang for the aircon 1 and yung breaker niya. So okay na yan, gastos din kasi yan kapag lumipat ka, no? Pagpapabutas tsaka pagpapalagay ng linya for the aircon. And this is for the bedroom number 2. May butas na and meron na rin ganito. Okay, so meron pang isang feature to, ang Leora Homes Naik. Baba tayo. Okay. Napaka-sturdy ng hagdan. Hindi nakakatakot bumaba. You feel safe bumaba kasi wala man lang kauga-uga. Okay. Nakikita niyo tong area na to? Come closer. Diba? Yun na ang sinasabi ko kanina, Leora Homes Naik has a lot of environmental friendly features. Okay? Hindi lang ito basta housing, no? Hindi lang ito basta-basta na economic housing, but this is economic housing on a higher level. Talagang nag-upgrade talaga, nagbigay ng upgrade ang developer nito. Apart from the other developers ng economic housing. This is the solar panel board. Meaning to say, ang mga units ng Leora Homes Naik ay may free na solar panel, no? So nandito na lahat, no? You can see na may inverter, no? I think this is, since wala akong nakikitang battery, no, or storage ng this is on-grid solar panel. Okay? So merong solar panel, economic housing, no? For just 2 million plus, merong kasama ng solar panel. Okay? So, makatipid ka sa kuryente, ang ganda ng paligid, ang ganda ng master plan, no? And ito talaga, this is the future, no, of every housing in the Philippines na magkaroon. Kasi habang tumatagal, ang mahal na ng Meralco. Okay? Ang mahal na ng kuryente. So, this is, pagpasok mo pa lang at ginagamit mo to, meron ka nang nare-receive na return of investment because of this. Okay? So, labas tayo uli. Okay? Alright, so if you're interested with this unit, Leora Homes Naik, send us a direct message. Send me a direct message for your inquiries and tripping schedules. No? So we offer free trippings and we can discuss more about how you can acquire this property. This is available in Pag-ibig financing and bank financing on easy and flexible payment terms. So once again, this is Jill from Find Me a Home PH. Thank you and see you again on our next home vlog and home review. Bye!